Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito na naman po tayo at pasensya na po nung nakaraang linggo. Ako po si Nestor ng Philippine Society in Japan dito sa Nagoya. So tuwing Lunes po yung ating live 5:30 pero medyo na-late po tayo dahil sa mga technical na usapin. So dito po tayo ngayong hapon upang talakayin yung mga balita dito sa Japan na may kaugnayan sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na sa bumabalik na panganib ng coronavirus. So bago po yun, talakayin natin yung ating mga main topics. Gusto ko pong bulahin natin yung mga nag-share noong 2 weeks ago na mga listeners natin at viewers. So ito po yung ating mga nag-share. Ngayon, 16 lang po itong mga nandito, pero sa tingin ko mas marami pa rin yung mga nag-share. Kaya lang, hindi nakikita doon sa mga pangalan ng mga nag-share dahil doon sa inyong privacy setting. So, may mga hindi po nakasama dito dahil doon sa kanilang mga privacy setting. So, paki-check niyo po yung inyong mga settings para malinaw na makita natin yung mga nag-share. And ulitin ko po ulit, within Japan lang po ito, kaya kung may sakali naman pong may mag-share tapos napili dito sa ating pasensya na po, bali mapo-forfeit po yun. Kasi hindi po natin kaya maipadala sa Pilipinas or sa ibang lugar maliban sa Japan. Kung sa Japan lang o kahit saan, wala akong problema. Kay Okinawa, kay Hokkaido, kung saan po yan. Basta sa loob ng Japan. So ito po, bubulahin ko na muna para yung ating winner ng Japino mug. So, ito na po siya. Okay. Yung ating pong winner, I see, wow, Conrad Santos. So, si Conrad Santos po yun siya, Vice President ng PSJ. So, congratulations Manong Conrad. So, nanalo ka ng ng Japino. So, hintayin na lang po ninyo at i-message ko na lang kayo para kuhanin yung inyong saktong address, kumpletong pangalan at saka yung inyong telephone number. So, yun po. So, kung sino man po yung gustong mag-share, paki-check lang uli yung inyong setting, yung privacy setting para makasama kayo doon sa ating mga raffle draws. So, yun po. At kung meron kayong katanungan, po pwedeng paki-message na lang po natin kung ano po yung inyong mga katanungan at saka natin sasagutin. Sikapin nating masagot sa oras ng ating live session. So, yun po. So, paano natin umpisahan? Ito, unang-una po, doon muna tayo sa COVID. So, malinaw naman po sa atin na sa kasalukuyan dito sa Japan, una-una po sa Japan, lumalala yung bilang o dumadami lalo yung bilang ng mga affected ng COVID. Actually, mas nahigitan pa or mas madami pa siya kaysa sa panahon noong state of emergency dito sa Japan. So, lalong-lalo na po sa Aichiken, mabilis yung pagbulusok noong pagdami ng mga affected. In fact, so far sa Japan, as of kahapon, August 2, 2020, meron na hong 39,250 na affected dito sa Japan. At sa loob nun, merong 1,013 na namatay dahil sa COVID. Ngayon, kung isa-isahin po natin yung mga balita ngayon dito sa Nagoya, even sa Tokyo, even sa Okinawa, na patuloy tumataas yung bilang ng mga affected. So kung dati, sabi natin o sinasabi nila na yung mga matatanda masyadong madaling kapitan ng COVID, kaya yung mga matatanda noon, yung mga may edad na ang
kumbaga sa ano, pinag-iingat. Pero recently at even before pa po, lumalabas na yung kahit yung mga bata. At lalo na ngayon, ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming COVID na affected ay mga karamihan ay nasa 20s, 30s. No? So, ibig sabihin, nasa mga kabataan. At may mga balita, depende sa iba't ibang mga areas, na sa Nagoya at saka sa Tokyo, kadalasan doon sa mga trabahong panggabi yung karamihan. No? Saka, so mas lalo pa mas higit na dapat tayong mag-ingat nitong mga panahon na to dahil nauungusan na niya yung bilang even before kahit po tayo nasa second wave na, mas malaki pa rin yung bilang kumpara doon sa first wave ng coronavirus. At dito sa Nagoya, kumbaga sa sa mga karatig lugar o madalas nating puntahan, no? So kung sa immigration, meron na rin napabalita sa Nagoya Immigration na staff o personnel ng Nagoya Immigration na affected ng COVID. So, sa ngayon, sa kasalukuyan, kay bata ka, kay yung isin ng bata, yung mga maliliit, no, yung mga elementary, junior high school, o kaya maging dalagat binata, mga adult, mga adolescents, at kahit mga matatanda or middle age, no, wala nang kumbaga sa sinasanto ngayon, ano? Tapos ang isang problema pa ngayon, marami yung mga ano tawag nila doon, yung mga walang symptoms, no? Yung asymptomatic na mga cases. Kumbaga sa hindi kagad nalalaman na ikaw pala ay infected na kaya normal kang gumagampan ng iyong mga gawain araw-araw, hindi mo alam, nakakapaghasik ka na pala ng virus sa iba't ibang paraan, saka sa iba't ibang lugar. So, yun po, kailangan pa rin po nating mag-doble ingat dahil maintain yung ating hygiene, maintain natin yung social distancing, at maging responsable po tayo doon sa ating mga ginagawa. Ibig sabihin, magpatuloy mag-mask kahit na medyo mainit ngayong panahon. Wala po tayong magagawa kasi hindi natin alam kung tayo ba yung makakuha ng sakit o tayo ba yung makakapagbigay ng sakit sa iba. And even po ngayon, kahit sa hospital, may mga clusters at lalo pa ngayon sa mga cases ng pagdami na to, marami ang cluster na nanggagaling sa loob ng bahay. Ibig po sabihin yan, kapag isa nagkaroon, lahat ng kasapi o miyembro ng pamilya ay nagkakaroon na rin. So, yun po yung ating pagkakaingat-ingatan. Iwasan natin ang paglabas-labas sa mga matataong lugar o kaya yung pag-inom-inom muna sa gabi. At saka lalo pa ngayon, medyo natsuyasumi dahil common summer vacation, yung lahat ay nagpupunta ng kawa, ng swimming pool, ng sakot saan-saan, na kung saan maraming tao, no? So, wala po tayong magagawa ngayong panahon, kundi kansela muna natin, pagpaliban muna natin yung ating mga lakad na kung saan maraming tao, no? Na makakita or makakasalamuha doon sa mga lugar na pupuntahan natin. Medyo dito sa Japan, medyo awkward lang dahil sa kabila nung pagkakampanya noong go-to campaign na kinakampanya ng gobyerno, pinapaiwas naman yung lahat na pumunta sa mga matataong lugar. So, yun yung awkward doon. Sabihin, hindi natin alam kung ano ba talaga, kung go-to campaign ba or kailangan natin manatili sa bahay. So, yun, para sa akin, ngayong taon na to, siguro medyo tiisin muna natin na hindi tayo makapunta sa mga lugar na gusto natin puntahan. Well, in fact, ako may naka-schedule na kami ng pamilya ko. Pupunta sana, kaya lang kinancel na namin para hindi na nga magpakadagdag doon sa pagtindi ng kalagayan sa kasalukuyan. And besides, marami rin po mga cases na dahil sa
For example, ang Gifu or ibang karatig probinsya dito sa Aichiken, pinagbabawalan or hinihiling na iwasan ang bumiyahe sa Nagoya, no? Kasi nga maraming infected sa Nagoya at maraming na-infect sa Gifu at sa Kamiye na galing sa Nagoya. At marami namang na-infect sa Nagoya na galing sa Tokyo or sa iba-ibang lugar ng Japan. So, talagang kalat-kalat po yun. Hindi na natin masasabi kung saan talaga. And may mga cases din po tayo naririnig na yung taga-Aichiken or taga-Nagoya nagpunta ng either Gifu or Miyeken, pero nung nakita yung kanilang yung plate number nila na galing ng Nagoya, pinagbabato sila, kaire, pinauuwi sila, no? Kasi yun yung pamamaraan ng mga ilang mga conservative para hindi kumalat sa kanila yung virus na galing na sinasabing galing sa Nagoya. No? So gano'n. Tapos meron din akong isang co-teacher na from Osaka siya pero dito na siya sa Nagoya nakatira. Hindi lang niya napalitan yung kanyang plate number pa pero Zuto nandito siya sa Nagoya. So akala nila nasa galing pa siya ng Osaka, parang nilagyan siya ng sticker na Osaka ni Kaire, bitay na. Parang pinababalik siya doon sa Osaka. No? So, yung mga ganong mga cases. So, ulitin ka po, panatili natin yung hygiene, yung para hindi tayo ma-infect at saka maka-affect sa iba. So, pagpatuloy natin yung ating sholoku o yung paghuhugas ng kamay, no? Every time na lalabas tayo. So, yun po. Ngayon, so sa Tokyo naman po, ganun din, no? Katulad ng nasabi natin sa Aichiken, may umabot ng halos 400, which is yun yung pinakamataas since na nagsimula ang COVID. So, nito lang po yan, recently lang, kung hindi ko matandaan exactly kung kailan, pero that was 10 days ago, no? So, talagang nakakamangha. And even sa Okinawa, nag-reach siya ng 70, which is dati mga nasa 3, 4 lang, pero ngayon nasa 70. Kasi tinitignan na ito ay dahilan ng go-to campaign ng gobyerno. Maraming akala ng mga taga-ibang lugar, free sa Okinawa, kaya nagpunta doon yung mga tao. Ang problema, na-infect yung mga taga-Okinawa. So, alam naman natin ang Okinawa, maliit na area lang, tsaka hindi ganon kalaki or karami yung kanilang mga medical facilities at saka even yung mga medical personnel. So, yun ang problema ngayon sa Okinawa. At hindi lang po yan sa mga kundi sa mga iba't ibang mga mayor na syudad dito sa Japan. And so, mapunta naman po tayo sa Pilipinas. So far, as of August 2 din po, 2020, kahapon, meron ng 103,185 na affected sa Pilipinas. At sa loob po nito, merong 2,059 deaths. No? So, medyo alarming din po yung sa Pilipinas. Sa dami ng affected, no? Tapos marami pa po din siguro dito na hindi pa siya reported kasi nga yung kakulangan ng system, ng monitoring system sa atin sa Pilipinas at saka yung pagtitiyak na kung ito ba ay affected ng COVID or hindi kasi limited din yung mga testing sa atin. So ibig sabihin ito lang po yung mga aktual na nagkasakit na test, no? Pero marami pa rin yung mga hindi pa nabibilang, nasasama sa bilang. And actually, recently po sa mga announcement ng ating pamahalaan ay posibleng mag-lockdown na naman sa mga areas na kung saan maraming bilang ng affected sa atin. So, apektado po tayong lahat na naman yan. Yung, of course, yung ekonomiya ng bansa, tapos yung
ekonomiya ng bawat pamilya. Ibig sabihin, marami na namang hindi makakapagtrabaho. So, ngayon sa atin sa mga Japan, marami na namang hindi makakapunta rito or makakauwi sa Pilipinas. So, yun. Of course, kung kailangan natin magtulong-tulungan para mapuksa yung COVID, so ni-encourage ko po yung lahat na maging maingat sa sarili dahil yun yung isa sa magiging base o batayan kung dadami ba o hindi ang COVID. So, yun po sa Pilipinas. Of course, ingat-ingat din po tayo sa ating mga pang-araw-araw, no? So, yun po. Tapos, meron lang po akong gustong i-share sa inyo yung meron po akong senior sa COVID forum yung bagong parang arrival process sa NAIA, sa international flights. So, yun po kung meron kayong computer or may access kayo sa internet, pwedeng hanapin yung The Poor Traveler. Nakalagay po doon yung what's the arrival process at NAIA Manila for the international flights. Nandun po yung guidelines or step-by-step guide kung papaano yung mga uuwi sa Pilipinas, no? Of course, basically yung tulad ng mga naitalakay na natin before, yung magsuswab, yung kailangan mo na kumuha ka ng parang mag-register, no? So, couple of days bago ka bumiyahe para mabawasan yung abala doon sa pag-fill up ng mga papeles. So, yun, makabawas pa lang at least, So, yung swab test pa rin, kailangan pa rin maghintay ng 2 to 3 days, no? Doon sa hotel na itinalaga sa inyo ng airport. Kaya lang under sa ating sariling packet yon. So, yun po. Pinaliwanag dito yung mga dapat gawin ng isang OFW tsaka yung mga returnees. Ibig sabihin yung mga hindi yung mga working visa sa labas, kundi yung mga umuwi lang na mga karaniwang mga Pilipino or sa atin, no? So basically dalawa lang yan for OFWs saka yung non-OFWs. Kaya po yung mga nakatira dito sa Japan na may asawang anak, may asawang o may visa dito, hindi yung mga working visa at saka yung mga asawa ng mga may visa na yan. Yan po ang kategorya nila ay non-OFW. So magkaiba po kasi yung kalagayan, kaya magkaiba din yung kanilang sistema, no? So ibig sabihin, kung OFW ka, parang sagot ng gobyerno yung swab test, pero pag hindi ka naman OFW, kailangan bayaran, etc. So yun po, kung hanapin nyo lang yung The Poor Traveler. So nandun po yung what's the arrival process at NAIA Manila International Flights. Or kung di naman po, nasa COVID forum ng group natin, so po pwede po ninyo doon share yung yung tungkol dito. So, yun po. Kung muli maging maingat po tayo sa COVID at hindi lang po kasi simpleng sakit ito, kundi buhay din natin yung nakataya, buhay ng pamilya natin, no? So, mag-ingat po tayong lahat. Yun. Okay po. Susunod naman po natin ay yung ating travel ban dito sa Japan. Una po, may mga informations na nagpapaliwanag tungkol doon sa travel ban, pero hindi po siya masyadong accurate, and in fact, medyo kakaiba doon sa aking narinig or nalalaman. So, ang suggestion ko lang po, kahit na hindi naman siya fake news,
Pero yung accuracy nung mga napapabalita ay i-check niyo muna bago kayo maniwala or bago kayo sumunod. Even sa akin, baka mali yung sinasabi ko. So, kailangan niyo na munang i-check or siguraduhin, i-kumpirma yung mga information na nakukuha natin mula sa social media. Whether yan ay video, whether yan ay article, o whether yan ay galing sa isang site, no? So, maaring hindi siya fake news, pero hindi accurate yung data or yung mga nakalagay doon. Kasi halimbawa, doon sa issue ng travel ban, yung travel ban ay sakop niya or nag-umpisa yan since April 3, 2020 doon sa more than 176 countries at kasama po doon ang mga Pilipino. So dito yung mga lumabas after ng April 3, no? So yung lumabas after April 3, sila po yung cover ng travel ban. Kay ikaw ay permanent, kay ikaw ay anak ng Hapon, kay ikaw ay asawa ng Hapon, or ikaw ay long-term visa o asawa mo ay permanent, mga ganyan po. Basta kayo lumabas ng after April 3, covered po kayo ng travel ban. So, ngayon, may mga nakalabas ng bansa, katulad sa mga napabalita natin before, na nakabalik naman dito ng walang hassle. Kasi po, sila yung mga nakipag-ugnayan sa immigration para kumuha ng parang clearance. Para pagbalik nila rito, yun yung mai-prepare nila. At yun yung ipapakita nila doon sa airport. Kaya sila allowed na makabalik or allowed na nakabalik. No? So, ibig sabihin dito pumapasok yung humanitarian reason o kaya yung depende sa pangangailangan. Ngayon, basta para po sigurado kung talagang kailangan ninyong umuwi, sumangguni muna kayo sa immigration para ma-check ng immigration kung gaano ba kahalaga yung pag-uwi ninyo sa Pilipinas. At mabigyan nila kayo ng mga payo or anong mga direktiba kung ano yung mga dapat ninyong ihanda ng mga dokumento para pagbalik nyo dito. Ngayon, may mga pagbabago din po doon sa mga advisories o batas na isinagawa ng Japan. So, ang isa po doon sa na ano ko is yung mga kakukuha pa lang ng mga visa, ibig sabihin yung mga first time na papasok ng Japan ay allowed nang pumasok sa Japan starting on August 5. So yung mga bago pa lang nakakuha ng eligibility at nakakuha na ng visa, so pwede na pong makabalik dito. At saka yung mga hindi sakop ng travel ban. Ngayon, kaya lang po ang may additional requirement bago kayo makapasok o makabalik dito. Una, yung tinatawag na parang confirmation certificate or document na manggagaling sa Japan Embassy sa Pilipinas. At saka yung test result na kayo ay negative sa COVID. So ibig sabihin, kailangan nyo ng certificate within 3 days prior doon sa inyong biyahe. Kailangan kayong kumuha ng certificate sa alinmang medical institution sa Pilipinas na nagsasabing kayo ay negative or free from COVID. So yan po basically yung dalawang kailangan para makabalik dito sa Japan. So yun po. Tapos yung mga, so ibig sabihin yung nililinaw ko lang po kanina yung mga bagong pasok, ibig sabihin ito pa lang po yung hindi ito yung galing sa Japan na lumabas at babalik dito. Hindi po yun. Yung mga bagong papasok. Ngayon, whether yan ay nakuha ninyo
recently or basta pwede na po kayong pumasok since August 5. Ngayon, iba-iba ho kasi ang status, iba-iba ang cases, no? Iba-iba rin ang pamamaraan kung makakabalik ba or hindi. Kaya the best thing po na magagawa natin is sumangguni, kung kayo nasa Pilipinas, ay sumangguni sa Japan Embassy. Doon kayo mag-inquire kung ikaw ba ay pwede na, kung ikaw ba ay makakabalik na at ano yung mga kailangan i-secure na mga dokumento para makabalik ng Japan. Ngayon, linaw ko lang po na yung mga tourist, yung mga short stay, kahit na po yung mga multiple visa, ay hindi pa rin po allowed sa ngayon. Sabihin, suspended yung lahat ng mga visa, yung mga short visas, no? Ngayon, kung hanggang kailan po yan, hindi pa po natin masasabi. Hanggat madami pa or malala pa ang sitwasyon ng COVID sa Pilipinas, marahil po ay hindi pa matatanggal kaagad yung restrictions o yung travel ban sa Pilipinas, no? So, yun po. Kaya anumang cases ninyo, sabi nga po, ulitin ko lang, sumangguni o magtanong sa Japan Embassy sa atin. Ngayon, yung mga nandito po sa Pilipinas naman, nandito sa Japan, napupunta ng Pilipinas, pwede kayong mag-inquire muna sa Immigration Bureau dito sa Japan, no? Tapos kung ano yung sitwasyon sa Pilipinas, mag-inquire din kayo doon kanina sa sinasabi ko na mga parang mga information na galing sa iba't ibang mga agency na pwede nating maging reference kung papasok tayo o uuwi tayo ng Pilipinas. Pero nevertheless, ang may papayo lang po natin kung talagang hindi importante na umuwi ng Pilipinas, yung abala paglabas ng Japan, yung abala pagpasok ng Pilipinas, hanggang sa makauwi kayo sa mga inyong mga pamilya, then problemahin niyo na naman yung pagbabalik dito kasi hindi natin sigurado rin yung cancellation ng mga flights, no? Kaya yun, posibleng ma-expire yung inyong visa, ma-expire yung inyong re-entry, o ma-expire yung inyong alien o residence card. So yan yung mga abala, no? Kasi nga, pag naabutan kayo ng expiration yung visa sa labas ng Japan, hindi ho kayo makakabalik dito hanggat hindi kayo nakakuha ng bagong visa. So, yung mga ganong abala, no? So, yun lang po tungkol doon sa ating travel ban. So, okay po. Meron po ba tayong do we have some questions? Pasensya na ho, sandali lang. Okay, we don't have questions. Good afternoon po kay Miss Grace Flores. Maraming salamat din po sa inyong pakikinig. And of course, dali lang po, magbabasa tayo ng ating mga wait lang. Okay, kung ba watching from Philippines, Marcosa Ramirez, magandang hapon po from Josie Lim. Maraming salamat. Ay may ganito kayong program dahil nagkakaroon kami ng tamang impormasyon tungkol sa mga nangyayari dito sa Japan. And kay Miss Virginia Palisok Yamazato, good day sir, stay safe everyone. Ingat din po kayo. Ingat po tayong lahat. And Miss Marilyn Soriano, and sabi ko nga si Grace, starting tomorrow midnight, MECQ na po sa Pilipinas. Yan. Emergency naman po sa Pilipinas. From Lisel Magallanes Valerio, God bless po lagi, watching from
Kuroy, Shizuoka, Ken. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Shizuoka, Ken. And of course, kay Miss Aris. Koto, God bless always, Kuya. Okay, and Hayashi Emily is watching you. Ito, watching me. Miss Mika Emori, thanks po sa info, Kuya Nestor. God bless po. And ask lang po regarding sa flight ng Nagoya to Manila this August 12, hindi po ba magre-reroute? Ito, Miss Asodnem or Mendoza. Wala po akong details tungkol doon sa flights, no. So maaring iabangan niyo yung live nila Miss Yuri. Baka sila po yung makasagot dito. And watching from Cebu. Wow. Maayong hapon. From Jane, for Jane Bless Famador. And Salazar Francisco Rosalie, God bless po Kuya, malaki tulong ginagawa niyo po. Okay po, maraming salamat. And Marie Hamaguchi, thanks for Kuya sa info. God bless po. Okay po, wala tayong masyadong questions ngayon. Okay, eto. So kung wala na po tayong ngayon, anyway, marami pa naman pong pagkakataon. At pwede po kayong mag-send ng message sa akin sa Facebook, sa Nestor PN. Paalala ko lang po, yung mga nag-a-add po, okay lang pong i-add ako. Kaya lang kasi nga, puno na po yung limit ko na 5,000, kaya hindi ko kaagad-agad lahat na accept. Ngayon, medyo para maiwasan din po yung yung mga walang picture nila. Sabihin, picture ng kung ano yung nakalagay, tapos hindi naka-private yung kanilang mga Facebook, hindi ko masino kung sino ba yun. Alam niyo naman ngayon kasi maraming mga tawag dito, hima or walang ginagawa, kaya minsan nanggugulo lang sa Facebook, Kaya para maiwasan po yung mga ganun. Kaya kung meron po kayong kung nais itanong, i-message na lang po ako. Then doon ko po masasagot, no, kahit na hindi kayo add as a friend. So, yun po. So, okay, may mga ilang announcements lang po ako. Una po, sa August 17, Monday po yun. So, hindi siya sa susunod na Monday. Sa susunod pa, no? So, second Monday from now on. At nabayanan niyo po, ang ating bisita ay from Philippine Consulate General Osaka. So, makakapanayan po natin ang taga PCG Osaka para maghatid ng magbigay ng impormasyon tungkol dun sa kanilang mga serbisyo at saka sa mga nais iparating sa ating mga kababayan. Kasi sa ngayon sa Nagoya, bagamat mayroon na pong Nagoya Philippine Consulate General sa Nagoya, sa ngayon po sa kasalukuyan ay passport renewal pa lang. So, maliban dito, lahat ng consular service ay sa Osaka pa rin po ang bagsak natin. Dito sa Nagoya or sa Aichiken, tsaka Gifu, no? So, yun. So, hopefully, matuloy po yung ating pakikipanayam sa kanila para makakuha tayo ng maraming impormasyon at hindi po mismo, sa kanila po mismo galing, no? Yung mga information. Tapos meron lang po akong paalala din kasi meron po akong nabalitaan na parang nag-charge ng Gosein para lang makakuha ng schedule sa Philippine Consulate General sa Nagoya. So, una, yung pre-processing na tinatawag sa para makapag-renew ka ng passport sa Nagoya, ay hindi po kayo gagastos doon, maliban lang doon sa mga selyo na dapat ninyong ipadala sa kanila. Wala pong bayad, free po ang pre-processing. At saka, napakadali lang po ng proseso. Ipapadala nyo lamang yung inyong application form at yung copy ng inyong passport doon sa address ng Konsulado Nagoya. At pag natanggap na nila yon, hihintayin nyo lang po kung kailan kayo i-schedule
ng konsulado. So aabangan niyo lang yan either sa website ng konsulado or sa Facebook ng Nagoya Consulate or sa Facebook ko kasi sinishare ko rin po kagad yan kapag nakakuha tayo ng pag nakakuha tayo ng information sa kanila. Kaya hindi po ganoon kahirap, no? Hindi niyo na kailangan yung ibang tao. Okay lang po kayo magpatulong. Sabihin, siyempre kung kaibigan mo naman, di ba't ka naman sisingilin ng GoSend? Kaya lang po, may mga nakakarating po na nagbabayad ng GoSend. Doon sa mga ang mahirap pa ho, yung napabalitang pinagbayaran nila, yung mga vlogger din, So, sabihin kalak pa naman, sabihin, free yung mga information. May mga bayad pala yung mga informations, no? So, mag-iingat po tayong ganon. Kung meron kayong hindi maintindihan, tanong nyo lang sa akin or tanong nyo doon sa mga kakilala nyo medyo at wala pong bayad yon. And sabi ko nga, even yung application form, nagbibigay po ako ng application form, wala pong bayad yon. Pero kailangan nyo magpadala sa akin ng return envelope. Sabihin, papadala kayo sa akin ng sobre or ng sulat na mayroong nakalagay na envelope na may address ninyo at mayroong selyo. Tapos ilalagay ko naman doon yung application form para ibalik sa inyo. So, wala pong bayad yon. Ngayon, although pinapa-copy ko ho yun, well, murang lang, maliit na halaga lang naman, kaya walang problema. Or, kung meron po kayong printer, doon naman sa printer, papadala ko sa inyo yung tamang application form. Kasi meron po ngayong dalawa, medyo confusing application form, no? Yung para sa renewal na adult at saka para doon sa mga new passport na pang-adult. So, iba po yun, magkaiba. So, yun po. Kaya mag-ingat lang po doon sa mga mga nagsasamantala, no? Tapos, speaking of pagsasamantala, merong ayuda na hinihingi na yung inaabot ng 1 million yen o 100 lapad, marami po tayong naririnig na kaso na dito sa Nagoya at saka sa bandang Korea yata, na may tumutulong para makakuha ng ayuda. Ngayon, ang nangyayari naman ay 50-50 sila, no? Ibig sabihin, kung 100 yung makukuha ng tao, supposedly, 50 lang mapupunta sa kanya at yung sa gumawa o yung abogado o kung sino man yung hindi natin alam, sa kanya mapupunta yung kalahati, yung 50 lapad. O yung iba naman, may case pa nga yata na 60-40. Sabihin, 60 doon sa gumawa, 40 doon sa may tao. Ibig sabihin, yung ayuda na to ay ayuda para doon sa taong apektado. No? Hindi nagiging, sabihin, hindi tama kahit saang anggulo natin tingnan. Kaya maraming kaya yung mga gumagawa nun, ni-encourage nila yung iba, no? To the extent na gumawa ng mga hocus-pocus, no? So, yun. Kasi ang isang usapin po diyan, in case na bulilyaso yan at hahabulin niyo ang mga taong nabigyan, ibabalik niyo sa gobyerno yung halaga na nakuha ninyo. Kung halimbawa 100 lapad, 100 lapad yun. Kaya mangyayari niyan, yung napunta doon sa tao, hindi niyo na makukuha balik yan. Kaya kayo na ang magsa-shoulder noong 100 lapad na yan. So, yun po. Kaya mag-ingat-ingat lang po tayo. Kasi kung talagang karapat-dapat na makatanggap ka, pwede kang makatanggap ng buo nang walang bayad, no? Ibig sabihin, well, may mga tumutulong for parang tesuryo ba? Parang lang. Siguro mga 3 lapad, no? Katulad nung naipakilala natin na si Miss Kanako Makino last time, no? 2 weeks ago. Pero wag naman yung 50 lapad or kalahati ng dapat mong nakukuha. So, yun po. Mag-ingat po tayo dun sa mga mapagsamantala. Siyempre, hindi lang mga Pilipino, kundi mga Hapon din yan, no? Okay po. Tapos, doon po pala sa sa mga taga malapit sa Nakaku, Aichiken, Nagoya, Nakaku,
kung may mga bata na medyo hirap sa Nihongo dahil kagagaling lang sa Pilipinas, hindi makasabay sa pinag-aaralan sa school, although summer vacation po ngayon, pwede po kayong pumunta sa tricycle project ng FMC, no? So doon po, once a week lang nga lang ito, every Monday ng alas 5 after school. Kung may problema yung mga anak ninyo, hirap sa Nihongo, problema sa assignments, hindi maintindihan, pwede pong magpunta doon para maturuan ng mga volunteer teachers natin sa FMC Tricycle. So every Monday po yan, 5 o'clock. Kung meron pong mga nice kumontak, pwedeng i-contactin ninyo ako para may pakilala ko kayo sa in-charge, no? At may bigay yung telephone number na inyong kukontakin. Okay, so meron pa po ba tayong mga katanungan? Check lang po natin. Watching from Bacolod, Miss Cyrus Masiste Granade. Gandang hapon po sa inyong lahat yan. And Jane Bless from Adora. Hi sir, good PM po. Pwede po ba makapunta sa Japan galing po sa Cebu? Well, kung meron naman proper visa at hindi kayo covered ng travel ban, bakit po hindi? Hi, Kuya August 9, may flight po ba ng Cebu Pacific? Baka Cebu Pacific, no? Sabi ko nga po, magtatanong ng flights. Pasensya na po kayo, wala po tayong alam sa flights, ngayon, kalagayan ng mga flights. So, pakiabangan po sila Miss Yuri. Baka meron po silang mga mas updated na na mga information. Ana Marie Hesita silang, watching you. Magandang hapon po. And Miss Tracy Bautista Okamoto. And Grace Nakamura also. And Jean Nakahashi sa Cebu din. And of course, Arjas Edna. And Jocelyn, maraming salamat sa alaman na yan. 30 po ang hinihingi ng naglalakad ng papers tungkol po dyan sa 100 lapad po. God bless you. Kaya nga po, depende sa lugar, no? Merong katulad nung nabanggit ng isang viewers natin, 30 lapad daw. So kung 100 lapad yon, 30-70. Yung kanina sinasabi ko, 50-50. Meron ding 60-40. No, mas malaki pa yung nakuha ng gumagawa kaysa dun sa nagpagawa. No? Katwiran ng nagpagawa siguro, kaysa wala akong matanggap. No? Pero ang masama po niya, pag kayo binalikan at kailangan niyo ibalik yung pera, ibabalik niyo lahat yan. Hindi niyo na may babalik pa kaya yung nakuha ng gumawa sa inyo. No? So, yun po. At maraming salamat po. And don't forget to share yung ating live session ngayon para po sa susunod na bulahan natin ay makakuha po tayo, manalo kayo ng Japino mug. No? So, yung ngayon po, si Manong Conrad Santos yung nanalo. So, abangan na lang po yung message ko mamaya sa inyo para makuha yung inyong complete address, no? So, yun po. At since nawala ng katanungan, salamat po sa pagbasa, Miss Jane Bless Somador. Okay po, maraming salamat din po, Michelle Lupiba Mizuno. And yun po. May rin po siguro sa mga susunod na panahon po, sa mga susunod na pagkakataon, mag-i-invite din po ako ng mga leaders natin from different areas dito sa Japan para marinig naman natin yung mga kalagayan ng mga kababayan natin doon sa kanilang area, para malaman natin kung ano ba nangyayari sa kanilang mga areas, no? Kasi of course nasa Nagoya po kasi ako, kaya halos karamihan ng aking mga data or mga balita ay dito sa palipaligid. So para po malaman natin yung balita doon sa iba't ibang mga area,
mag-i-invite po tayo din ng mga leaders from different areas dito sa Japan. At ulitin ko po, plugging na rin para makapaghanda kayo ng inyong mga nais itanong sa August 17, Monday din po yan, 5:30, ang ating po mga kapanayam ay ang konsulado mula sa Osaka, Philippine Consulate General sa Osaka. So hindi po natin alam so far kung sino in particular yung ating makakapanayam, no? So abangan na lang po natin yung mga susunod na mga information hinggil dito. So, yun po. God bless din po sa inyong lahat. Michelle Lupiba Mizuno. And ingat-ingat po tayong lahat. Extra ingat or doble ingat kumpara before. No? Kung dati, takot na takot tayo, bagamat ko konti lang. Pero ngayon, parang dumadami yung doble, nag-triple. No? Dumadami yung bilang ng COVID. Pero parang maluwag na rin sa atin. No? Kaya yun po yung isa sa dahilan siguro kung bakit dumadami yung bilang. So, maging maingat pa rin po tayo. Huwag tayong tawag doon. Anong tawag doon? Nakalimutan ko pa. So, yun. Anyway, basta mag-ingat po tayong lahat. Kung meron po kayong mga katanungan o problema or mga issues, mga concerns, pwede nyo itanong po sa akin kahit after ng ating live session. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.